Galit na galit ang pulis na ito habang pinabababa ang driver ng isang fire truck sa kahabaan ng F. Pasco Avenue sa Pasig City hapon nitong Martes. Ilang saglit pa, bumaba ang driver ng fire truck at nagpaliwanag sa pulis. Karoon ka ng kortesiya. Matakbuhan mo ba ako? Pinahabol mo ba hanggang dito? O sabi ko sa'yo, pangalan mo? Matapos ang insidente, umalis ang pulis sa lugar sakay ng kotse. Kinilala ang driver ng fire truck na si Earl Joseph Lantin na fire volunteer sa Pasig City. Kuwento ni Lantin, galing sila sa pagresponde sa sunog sa Navotas ng araw na yon nang makatanggap ng tawag na may isa pang insidente ng sunog sa Santa Mesa, Maynila na kanila ring re-respondihan. Nakalabas na po kasi yung fire truck namin sa kalsada, halos kalahati na ng kalsada yung namin, bigla siyang sumulpot na napapreno po ako, binisinahan ko po siya. Dito na sila hinabol ng pulis at pilit na pinatigil. 2 beses po niya kaming kinat. Yung unang cut po, muntik ko na po siyang tamaan, pero nakaiwas po ako nung iniwasan ko po siya. Kaya yung pagdating dito sa tapat po ng base namin, doon na ulit siya kumat po na doon na po ako pinagmumura. Natakot po ako kasi naka-uniforme po siya. Hindi po kami nakaresponde sa Bacood dahil po sa kanya. Sa investigasyon, napag-alamang papasok na sa trabaho sa Marikina ang pulis na may ranggong pulis corporal. Sinibak siya sa pwesto at nasa station headquarters support unit ngayon. Talagang sinabi natin na we'll need him to explain yung ating tao natin at pag nakita po natin na hindi po valid yung kanyang reason ay talagang magkakandak po tayo ng pre-charge evaluation po sa kanya. Kinastigo at sinisilip na ng Napolcom ang ikinilos ng nasabing alagad ng batas. Maling-mali itong pangyayaring ito. Hindi dapat pinapagalitan, sinisigawan at pinapahiyan ng ating kapulisan ang isang fire volunteer o isang kasama rin sa public service. Nag-order tayo ng motu proprio investigation, nagpadala na tayo ng tao for the past couple of days. Sumasailalim din ang naturang pulis sa Bantay Kaisipan program ng PNP. I think may some form of misconduct dito. I will leave it to the EMIS kung anong magiging resulta ng kanilang investigasyon. May pananagutan yung ating kapulisan at siya'y dapat managot. Yung extent na lang ng pag-uusapan dito kung ano ang mangyayari dito. Pinadalhan na rin ng Land Transportation Office ng Sabina ang police corporal at may-ari ng fire truck para pagpaliwanagin sa darating na January 29. Sinuspindi na rin ng ahensya ang lisensya ng pulis sa loob ng 70 araw at isinailalim sa alarma ang kanyang sasakyan habang umuusad ang investigasyon. Kahit na sabihin natin hindi emergency vehicle, kahit na private vehicle at tumayo ka ron, mangharang ka, hindi po tama yun. Ayon pa sa road safety advocate at LTO lecturer na si Ari Suliman, malinaw na may pagkakamali ang pulis sa pagharang sa fire truck lalo't re-responde ito sa sunog. Number 1 po, pagka emergency vehicle, dapat po mag-giveaway po tayo. So number 1 po yan. Opo, dapat po tayo tumabi kung saan may space ang ating sasakyan para mapagbigyan po natin ng emergency. Pinuntahan ng ABS-CBN News ang sangkot na pulis sa Marikina City Police Headquarters para kunin ang kanyang panig pero wala siya roon. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.